Ang dami pong nag-aantay ng experiment na 'to, yung apple cider vinegar. So, ang ginawa po natin sa experiment na 'to is 2 tablespoon po ng apple cider vinegar, minix po siya sa glass of water. Tapos ininom ko po yung mixture. After 20 minutes, tsaka ako po kinain yung food. Ang in-expect po natin dito is hindi po masyadong mag-spike yung blood sugar because of the apple cider vinegar mixture na ininom. So, ito po yung resulta niya. So yung una po nating tinest is crispy chicken sandwich po ito from McDonald's. Kumain po ako niyan without drinking the apple cider vinegar first. So yung baseline blood sugar po natin dyan is 106. After an hour, umakyat po siya ng 176 which is expected po yan. Tapos on the second hour, bumaba po ng 163. Tapos the next day, ininom ko na po yung apple cider vinegar mixture. So ito po yung naging result na po niya. So first hour, baseline 101. So we were expecting na mamamask po yung blood sugar spike, no? But instead, it was the reverse. So umakyat po or nag-shoot up po yung blood sugar ko on the first hour, 207. Second hour, bumaba naman po siya, kaya lang 181 lang po yung binaba niya. So I would say it's a very disappointing experiment, no? Kasi I've seen a lot of vlogs and articles about this. Tapos yun nga po, pag pinlat po natin sa table, yung blood sugar spike po, no, on the second hour, si without apple cider, plus 57 po yung inad niyan from the baseline. Tapos with apple cider, plus 80 po yung dinagdag niya from the baseline. So I think na-mention ko po ito rin sa video na iba po talaga yung epekto ng apple cider vinegar sa katawan ko. Hindi ko po alam kung sa akin lang or po pwedeng sa iba, ganyan din po. Pero nung nag-experiment din po ako ng rice and apple cider vinegar, it's the same thing. Nag-shoot up din po yung blood sugar ko after mixing yung apple cider vinegar dun po sa rice. So yun lang po for this particular experiment. Uh, Thank you so much for watching. See you guys in the next vlog. Bye-bye.